Pinalayo ng angels yung devil. Kasi sobra ka na nasaktan sa ginagawa ng devil. Pero kasama yan sa journey mo. Ang makakaintindi niyan na mga ganyan ay yung dumadaan sa ganyan. No? Inaalaw talaga yan. Minsan nasasaktan ka ng devil, minsan manipulahin ka. Inaalaw yan dahil katulad nito, it's part of your journey, it's part of a divine plan para mas lalong mahasen yung intuition mo, para mag-grow yung intuition mo. Kaso lang, isipin mo, tao ka lang. No? Tao yung katawan mo. Devil yan. Oh, di ba may kapangyarihan ng devil? Oh, ikaw tao ka lang. Oh. Kung ano pinagagawa niyan para masaktan ka niyan. Oh. Eh, sobrang nasaktan ka. Kaya pinalayo siya ng angels. Ano naman ang message ng angels for you? Pregnancy. The birth of a child brings great blessings to you and the world. Yung kapanganakan daw ng bata. Kung buntis ka ngayon, pero kung hindi, pero kung lalaki ka, edi yung partner mo magbuntis, di ba? Or kung hindi ka pa buntis, kunwari lang kung babae ka, no? Kung hindi ka pa buntis, edi mabubuntis ka, no? Yung maging anak mo na yan, ay magdadala ng great blessings sa iyo at sa mundo. Yun lang, isa lang. Ano pa ang energy mo ngayon? You are connected sa langit? Or you are may mission ka galing sa langit? Para ba may ano dito, may papel, no? Ano yung may mission ka galing sa langit? Ganun ba yan? Yung sa heaven and earth? Ganun yung sa heaven and earth? Hindi ganyan ang sa heaven and earth na may mission ka. May purpose kung bakit nandito ka sa mundong to. Na may purpose ang langit kung bakit ka nabuhay sa mundong to. Ayun. May purpose ang langit. May purpose ang langit sa iyo kung bakit nabuhay ka sa mundong to. Yan. And that's why pagka ganyan, connected ka sa langit. That's why connected ka sa langit, no? Your body and your mind is connected sa langit. Your body and your mind. Yes, your body and your mind. Ganun yun. Yun nga lang, madaming namimiste. Pag meron kang purpose, mission, destiny, or kung ano pa na gagampanan mo na galing sa God, no? Like mission, destiny. Siyempre galing naman sa God yun eh. Madami talaga ang namimisti, madaming challenges, katulad nito sa journey na to. Part ng journey na to na saktan ka ng devil para mas lalong mahasa, mag-grow yung intuition mo. Hindi yun. Hindi. Pero part ng journey mo yan. Para ano? Para mas lalo kang titibay. Ganun ba yan? Hindi. May purpose yan. Para ano? Bakit pinapasaktan ka sa sa devil? Hindi para mahasa yung intuition mo. Kundi, pero parte ng journey mo yan. No? Para
maging ano ka, maging yung hindi na matablan ng atake ng devil. Ganun ba yun? Hindi. Para ano? Ito itanong ko na, para ano? Para mas, para lumabas yung ano, I sense it, na lumabas yung kapangyarihan, para lumabas yung kapangyarihan, yung spiritual power ba yan? Spiritual power? Oy, na bangga. Ulitin ko, spiritual power ba yun? Para lumabas yung spiritual power mo? Spiritual power. Spiritual power yan, guys. Hindi naman ata makikita ng mga tao yan. Kasi spiritual yan. Ay, ganun yun. Kasi di ba may purpose ka daw. Kaya ka nga daw nabuhay sa mundo to dahil may purpose sa'yo. May purpose ka. No? May purpose kung bakit ka nabuhay dito sa mundo to. Para lumabas yung spiritual power mo. Hindi para makasa yung intuition mo. At ano pa yung kapangyarihan na yan? Basta spiritual power, yun ang alam kong kapangyarihan na. Yun ang na-sense ko kanina pagkita ko ng card. Pero depende sa reading, guys, ha? Depende yun sa reading. Minsan ay iba din ang meaning nito. So, ayan. Ay. Ano yung dahilan bakit pinaalis ng angels ang David? Naawa ba sa'yo? Hindi. Hindi na naawa. Hindi naawa. Naawa bang God sa'yo? Tingnan natin, ha. Yung God ang naawa sa'yo, kaya pinaalis. Sabihan siguro angel, palis yun na lang. Yun. Kita mo, huwag ka mag-kulit dito, ha. Ano naman ang darating sa'yo? Malapit na ba matapos yung journey mo na to? Malapit na ba matapos yan? Malapit na matapos yan. May mangyari na bang improvement sa buhay mo? Dahil matatapos yung journey na yan? Meron na daw. Meron na daw mangyari improvement yan. Ano pa? Next na mangyari sa buhay mo. Matutupad yung wish mo, yung gustong-gusto mo. O yung hilingin mo ay matutupad, no? Ibibigay, igagrant. Ano yan? Yung hilingin mo, igagrant na ng langit, ng God. Ganun ba yun? O maybe yung hiniling mo, igagrant na ng God, At ano pa? Kung ano man yung hiniling mo. O yung hilingin mo, for sure, igagrant yan. Na ano ba yun? Yung magkita na kayo ng person mo kasi magharap yung dalang lobo dun eh. O yung magkita, di ba? Clarify na naman ito. Yung magkita na kayo ng person mo. Lalo na kung may distance sa inyo. Lalo na kung may mga blockage, no? May mga humahadlang. Ano pa? Ang energy na lang ng person. Ano energy ng person mo na yan na magkikita kayong dalawa? Up. Ay, nakarecover na sa heartbreak. Pwedeng ex mo yan o kung hindi man. Basta nakarecover siya sa heartbreak. Ano yung feelings nito sa'yo na person mo na yun na 3 of Swords in reverse?
So driven din na mag-take na action. So passionate and active and willing na mag-take na action. Mag-umpisa. May bahay pa naman dito na mag-umpisa na na mag-take na action sa'yo para magsama na kayo sa bahay niya. Sa bahay niya. Hindi para magsama na kayo sa bahay. Mag-take na action para puntahan ka. Para puntahan ka. Tingnan natin ha. Upright ba to? Palang pa yan eh. In reverse. Hindi para puntahan ka, kundi para i-message ka. Ano ba yan? Paano siya? Ikot-ikot. Para i-message ka muna. I-message ka muna nito. Ayan. At mukhang emotional pa, attached. Parang, ano ba yan? Parang sensitive yung feelings niya sa'yo. Ano yan? In love sa'yo. Na in love sa'yo. Na in lababo. Ano yung iniisip ng person mo na to, na 3 of Swords in reverse ngayon? Iniisip ka ba niyan ngayon? Kasi na-in love daw sa'yo. Iniisip ka nga niya. Nag-iisip ka yan sa'yo. Ano iniisip niya sa'yo ngayon? Ng person mo na 3 of Swords in reverse. Habang iniisip ka niya. Ano kaya? Tingnan natin. Ay, ikot-ikot yung bra. Kanina pa yan. Ito yung iniisip niya guys. Yung masaya kayo together at yung magiging future na anak ninyo. Ganon. Yan ang iniisip niya. Oo. Na masaya kayo together. Kasama yung maging future ninyong future children ninyo. Basta masaya kayo bilang pamilya. Ganon. Wow, advance yung kanyang isipan. Ano pa ang iniisip nitong person mo na 3 of Swords in reverse habang iniisip ka niya? Kaya pala, mag-umpisa na kayo ng relationship, no? Gustong-gusto niyo na mag-umpisa kayo ng relationship para makabuo na kayo ng pamilya at makapag-umpisa na kayo na magsama at bubuungan ng pamilya ninyo at pamuhay kayo ng peaceful, masaya, at contented, fulfilled, happy, yan, at magkaanak na din kayo, gano'n. Dahil mahal ka niya. Yun naman ang reason kung bakit gustong mag-asawa na isang tao, di ba? Dahil nagmamahal. Dahil mahal niya yung partner niya. Maliban lang kung meron naman na nag-asawa lang dahil kailangan niya ng pera. Kagaya sa akin noon. Kasi bata pa ako noon, mature pa ako. 19 years old. Kasi nag-resign ako ng trabaho ko eh. Nag-asawa na lang ako kasi wala akong trabaho. Yun ang totoo guys. Pero, hindi naman ako nagsisi sa asawa ko kasi sa napangasawa ko kasi mabait naman siya. No? Kahit na hindi naman malaki yung sinasahod talaga, minimum lang, mabait naman siya. Yun lang. Okay naman. Ano pa, reklamo ko. So, gano'n. So, meron talagang gano'n guys dahil sa walang pera, wala siyang income. Ay parang, ano yun, kapit patalim mo. Gano'n na nga. Ano na nga. Pero, tinanong ko yan sa yung sa akin na, siya talaga yung, yung binigay talaga ng God, no, sa akin, yung asawa ko. Binigay talaga ng God yan na parang nakatadhana ba na magsama kami. Yan talaga. Hindi siya nakatadhana. Ano yun? Tinakda lang siya na makasama ko. Ganun ba yun? Tinakda na makasama ko yung asawa ko ngayon. Kaya, ang dami ko nakilala. Hindi ko nakatuluyan kasi ibig sabihin, hindi yun ang nakatakda sa akin na makasama ko. Hindi yung asawa ko. Yun.
Pero iba naman yung word na nakatadhana, no? Parang ganun. Iba naman yun sa nakatakda. Yan. Kasi siguro, safe ako sa asawa ko. Ganun. Kasi mabait siya, kahit sa mga animals. Yun ba yung dahilan? Kasi mabait siya. Kasi mabait. Oo, kasi mabait nga yung asawa ko eh. Kahit ako nagsasabi, talagang immature lang ako nung kaya nagagalit sa akin kung ano pinagagawa ko kasi. Ganun guys. Isipin mo 19 years old ako nung nagsama kami. Siya 38 ata noon. Tuwan-tuwa naman ako kasi ako yung may hawak ng ATM. Ako yung pag gusto ko bilhin kung ano yung gusto kong bilhin, ganun. Kasi tapos hindi pa ako nagtatrabaho, siya rin nagtatrabaho. Ang grocery ako ng pang-grocery. Noon hindi pa mahal ang bilihin. Hindi ganun kabigat sa bulsa ang bilihin. Maluwag-luwag pa talaga noon. At nag-overtime yun noon. Maluwag-luwag kahit nangupahan pa kami noon. Dun sa Makati sa Taguig. Maluwag-luwag pa yun noon. Ngayon, ako guys, grabe ang bilihin ngayon. Ilang times yung tinaas ng bilihin ngayon. Oh, grabe. Mabigat na talaga sa bulsa ngayon. Yung mayaman, politiko, nagaman. Ano yung hindi sa sinisisi ko sa iba, yun ang realidad. No? Hindi sa sinisisi ko sa politiko. Mahal talagang bilihin ngayon. Magkano lang minimum ngayon? Magkano ang per kilo ng baboy ngayon? Oh, 400. Ang sahod magkano 600 plus. Isang araw. Minimum. Oh. Di ba? Tinarantado yun sa gobyerno na yan. Dapat kayong minimum ngayon ay nasa ano na eh. Nasa 1.8. Oh. Noon kasi ang minimum mga 380 ata. Noon nasa Makati pa kami. Oh, mag-overtime, maabot ata ng mga, ewan ko kung 600 o 700, 800 siguro. Ang araw. Oh. Maluwag-luwag talaga ang kilo ng baboy noon. Yung liempo, magkano? 90 lang. Yung paa ng baboy, 50 lang. Oh. Ang bigas noon, 20 yata per kilo. Di ba maluwag talaga? Compare ngayon ng grabe talaga. Oh. Kasi mali-mali ang binubuto ng tao. Sa bagay, halos lahat naman kasi ata. Politik din na politiko. So ano pa? Walang matino ata, puro lang gaman. Hindi marunong. Puro lang sarilang inisip. Hindi yung para paunlarin ang bansa nila. Kundi paunlarin yung sarili nila. Kasi nga makasarili sila eh. Makasarili, payamanin ang sarili nila. Samantalahin na nasa posisyon sila. Hala. Nakaw kuha ng pera ng bayan. At yun ang paulit-ulit na binubuto ng mga tao. Nadadala sa kapikian, sa kasinungalingan, sa manipulation ng mga politiko na abusado. Ano pa? Yun nga lang, kasi impyerno sila mapupunta. No? Yun lang. Yung mga gumagawa ng evil and kasamaan na yan. So, yung mga gahama na yan. Oh. Madaming gahaman, guys. Hindi lang politiko. Meron pa nga na nakatadhana yung tao na yan sa isang tao. Alam niya nakatadhana. Gusto niyang sa kanya itadhana. Gusto niya sa kanya, mapa sa kanya. Criticize kanya ngayon. Kasi sa'yo nakatadhana yung tingin niyang valuable. Noble person o ano, kung ano man. Na tingin niya hindi mo deserve. Tingin niya deserve niya. Tingin niya bagay sa kanya. Kasi yun pala kay may problema. Problema sa utak. Kaya gano'n ang pinag-iisip niya. Gano'n sa utak niya.
ano ang um, hinihiling. Nagpe-pray ba to ngayon? Itong si Three of Swords in Reverse na yan. Nagpe-pray ba siya sa God ngayon? Kasi iniisip ka niya. Oh, nagpe-pray siya. Oh, nagpe-pray siya sa God. Anong pinapanalangin niya sa God? O pinagpe-pray niyan sa God ni Three of Swords in Reverse? Ano yung pinipray niyan? Na magkita kayo. O, na mabuo kayo, na magkita kayo face to face. Hindi. Na mabuo kayo. Hindi mabuo eh. Kundi magkita kayo. Ganun lang. Magkita kayo. Basta magkita kayong dalawa. Ayun o. At eye to eye. Hindi. Basta magkita kayo. Yun lang. No? Basta magkita kayo. At matapos na din. Makumpleto na yung cycle na hindi kayo magkasama. Tingnan natin. Hindi. Yung matapos na yung part na hindi kayo magkasama. Ganon. Oo. Na yung parang na left out in the cold ka o siya. Yung ganon na hindi kayo magkasama. Na nagdurusa kayo kasi hindi kayo kasama isa't isa. O siya man ito nagdurusa. Dahil hindi kanya kasama. Na yung matapos na yung ganong part na hindi kayo magkasama. Na sa ganun ay mag-umpisa na magsama kayo. Ayan, mag-umpisa na kayo, mag-start ng a new beginning. Ayan. And then, yun ang pinipray niya. At, ano pa ang pinipray niya ngayon ng person mo na si Three of Swords in Reverse. Upright mo yung Two of Cups. Yeah. Upright. Yung ma-unite kayong dalawa. Yung magkaroon na ng reconciliation, union, balance, partnership sa inyong dalawa. Yung magsama na kayo. Yung ma-unite na kayo. Maging mag-partner. Ganyan. Yung maging ganyan na kayo na kunwari katabi niyo yung isa't isa, ganyan. Yan, no? Hindi, basta ma-unite na kayo. Yun talaga. Hindi ganyan na magkatabi na kayo, kundi ang ma-unite na kayo. Ayun. Basta ma-unite na kayo. Magkaroon na ng reconciliation. Mas maganda kung ganito, no? Yung hawak-hawak nyo na yung isa't isa. Makakap nyo na yung isa't isa. Maglambing-lambing kayo sa isa't isa. Maglambingan. Ganon. Tapos ilalim ng puno. No? Tapos ang sarap pa ng simoy ng hangin. Malamig-lamig. Yung ganon ba? Tapos kapakapin yung person mo. O, diba? Mas maganda yung ganyan. O. Kasi hindi daw eh. Yung ma-unite kayo. Yun ang hiniling na. Yung ma-unite kayo. Diba? Ano talaga siya specific. Pero darating din yan dyan. Maging ganyan kayong dalawa. Katulad nito sa picture na yan. Lalo pag na-unite na kayo. Ayan. Pag nagsama na kayo eh. Palagi nyo nakikita yung isa't isa. Palagi nyo katabi yung isa't isa. Diba? Magiging napakasaya nyo ba? At napaka-fulfill nyo pag nagsama na kayo? Oo.
maging komportable, maging stable, secured, ganun. Pag nagsama na kayo, at magiging satisfied kayo sa feeling ng isa't isa. Let's see. Oo, maging satisfied kayo sa feeling ng isa't isa. Sa feeling ng isa't isa. Ayan. Satisfied. Para it's a wish fulfillment. Yan. Fulfilled, satisfied, blissful ang inyong pagsasama. Ayan, tapos pag magkaanak pa kayo, isang buong pamilya na, di ba? So, ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo ni Three of Swords in reverse na person mo ngayon. Anong gusto niyo sabihin sa'yo na gusto niyo talaga sabihin sa'yo? Nag-aantay siya at nakalapag na yung baraha niya, kumbaga. Ganun, no? Naghanda na siya. Handa na siya. Nakalapag na yung baraha niya. Nag-aantay kung kailan na magkaroon ng growth sa inyo. Kung kailan kayo pagsamahin ng God. Yun ang gusto niyo. Oo, kung kailan kayo pagsamahin ng God. Kung kailan basta kung kailan kayo pagsamahin ng God na magsama na kayong dalawa. O kung kailan, basta yun na yun. Kung kailan kayo pagsamahin ng God. Bakit kailangan pa ba ng hudyat dyan? Ng God na pagsamahin kayong dalawa? Kailangan pa daw eh. Kung kailan mag-invest itong person mo sa'yo. Hindi Kung kailan mag-reach out sa yung person mo na yan. Kung kailan mag-reach out yung person mo sa na yan. Bakit ganun? Now na. Dapat ngayon na. Bakit pinapatagal pa? Bakit pinapatagal? Para hindi mapipiste. Hindi. Para hindi ma-destroy. May claw. Hindi. Para magtagumpay. Ganun ba yun? Para magtagumpay daw. With the death card in reverse. Na hindi na nga na nakaharm. Ganun. Hindi na nakaharm. Na stable na. Pag pinagsama kayong dalawa. May suggestion ako para hindi ma-harm. Lahat na nang-harm, i-vanished. Ilagay dun sa dapat nilang kalalagyan. No? Kasi lalo na't wala naman sa katwiran ang kanilang ginagawa. Lalo kung gahaman naman sila. Lalo na yung rason nila inggit, pagkagahaman, gusto nilang control, power over you and your person, 'di ba? Ayun lang yun, solusyon dun. That's my suggestion. Tama bang suggestion ko, angels? Hindi. Hindi daw. Suggestion ko yan. Hindi daw. Bakit? Bawal bang ganon? Bawal. Kasi yun ang mas mainam para sa akin na. Yun ang suggestion ko eh. Inaalaw pa kasi dito yung mga ganyan, may mga ganyang nangyayari. Ewan ko ba? Bakit ganyan? Hindi na lang pagtatanggalin yung mga evil na yan. Kagaya nitong devil. Ayan. Kuha ko niyan, guys. Ay, tinanggal ko na yan. Kuha ko lang. Suggestion ko nga yan eh. Kuha ko lang.
uti ko. Nakatungtong pa sa lupa ako. Ako lang. Ito mga ganito. Ay, nako guys. Ako lang ha. Well, yan ang aking suggestion. Yung mga ganyan na kung ako lang ang padesisyonin, kung ako lang ha. That's my opinion lang ba? Opinion ko lang ba? Ayan. Wala man akong power guys eh. May power lang ako. Baka ano yung gusto pang sabihin sa'yo ng person mo na to na 3 of Swords in reverse. Magician. Kompleto na yung tools niya. Kaya capable na siya. No? Brave na siya. Wala na imposible na wala na imposible na mapursu ka niyan. Na maging courageous siya. No, kasi color blue. Na mag-reach out sa'yo. Tingnan natin ha. Wala nang imposible, hindi. Hindi na mag-reach out. Kundi wala nang imposible na mahadlangan pa ng iba. Ang gusto niya. Na mapadelay ng iba, na mahadlangan ng iba, yung gano'n. Ayan. Wala nang imposible na mahadlang, na wala nang makakahadlang niyan, no? Na hindi na nila mahadlangan. Ayan, gagawin ang lahat ng person mo para you will be together at hindi na mahadlangan ng mga gustong humadlang, kagaya itong devil na to, kagaya ng mga sa evil forces. Matatapos na din naman tong journey na yun eh. Inaasa yung intuition mo dyan. Ayan. So, marami ba ang na-attract sa'yo? Para sa mga ayaw ng past person o nitong person na to, kung past person mo man to, hindi, ay para may pagpipilian ka. Upright ba yan? Hindi. Hindi daw. Hindi marami. Pero may maiilan yan. Of course. Marami-rami siguro kahit papano. Hindi sila na-attract. Pero nag-iiba naman guys yung yung aura ng tao, yung pagiging attractive. Parang nag-iiba-iba naman yan eh. Minsan ay attractive ka, minsan ay hindi, gano'n. Depende siguro sa panahon. Gano'n na lang. But always think positive na you're attractive. Na, gano'n na lang. Na hindi mo kailangan ng validation ng iba. Okay? So, gano'n lang yun. So, ito na lamang guys for collective reading.